Welcome back sa Pocket Sense PH. It's me, Eric. For this video, pag-usapan natin yung Versace Eros Flame. So, si Versace Eros Flame was launched in 2018. So, madalas makumpara siya dun sa OG, yung Eros na Eau de Toilette. May similarities kasi talaga sila. So, ang sabi nga, ito yung warmer, more complex version ng OG. So, okay. So, basically, yung sprayer naman ng mga Versace Eros. Halos pare-pareho sa observation ko. Ang bango. So, for the top notes na ito, mixture ng lemon, ng mandarin orange, saka may pepper. So, yung composition ng top notes niya, manonotice nyo na, saka mas magigets nyo kapag inamoy nyo na ano siya, vibrant, fresh. Tapos parang energetic nung vibe. Parang energetic nung vibe. Tapos, siguro with the addition ng pepper, kaya mas parang naging papansin. Pwede mo siguro sabihin in your face. Meron kasing mga pabango or may mga perfumes na may mga zesty na top notes pero hindi talaga papansin. Ito yung tipo ng papasok ka talaga magsasabihin niyang nandito na ako. Hindi ito yung tipo na dadaan ka, may iwan lang yung amoy mo sa hangin. Though may ganun din siya, no? Naiiwan din naman yung amoy niya sa hangin. Pero, ito kasi kahit hindi ka maglakad, kahit nakatayo ka lang or nakaupo ka dyan, or kahit pumasok ka lang sa pinto, para talaga nag-hello siya eh. Hello, andito ako. So, maamoy mo yung mix ng citruses na very energetic nga. Tsaka very fresh. Naglalas din yung top notes niya siguro sa akin, mga 20 to 30 minutes, depende sa setting. Pinakamatagal na na-experience ko yata yun is yun sa Tagaytay, gabi. So, kumain lang kami. Ito yung gamit ko nun. Napansin ko ang tagal nung top notes, so hindi pa siya nagda-transition dun papunta dun sa mid. Mga 20 to 30 minutes na ganun, na may very good projection. So, yun. So, after a while, so sabihin na natin mga 30 minutes nga, transition na siya papunta sa mid. So, sa mid, lalabas yung mga florals. May geranium, may pepperwood, saka may rose. So, dito na nag-start na mas maging complex yung scent profile niya. Ingay na naman ng pusa ako. Kung kanina, mas papansin siya, mas in your face. So, pagdating sa mid, slowly, slightly, nagiging powdery, tapos ano tawag dito, mas natotone down yung pagiging papansin niya. Mas nagiging sophisticado. Hindi to the point na hindi mo naman notice may projection pa rin kahit dun sa mid, pero hindi na kasing strong nung sa initial spray or kapag naamoy mo yung top notes. So, slowly, pagpunta sa mid, florals, mas nagiging warmer. Kung kanina, bright, saka energetic yung vibe nung fresh na notes na scent. Dito, mas unti-unti parang ka niyayakap nung warmth nung nagiging scent profile nung mid niya na puro florals. So, naglalas din yun ng medyo matagal. Mga 2 to 3 hours na ganun. Hindi super strong yung projection, pero hindi rin ganun kahina. Kung kanina in your face yung projection, so pagdating sa mid, para sa akin, dito mas gumaganda yung sillage. Ito yung pag lumakad ka, nagsa-start na talaga nag-iiwan ka na ng mark. Naamoy ka na talaga ng mga nadadaanan mo. Tsaka niiwan yung amoy mo. Yun, mas nagkakaroon ng lalim yung amoy niya.
So, after mga 2 to 3 hours, dun na magta-transition naman papunta sa base o yung sa dry down. So, ito na yung mas malapit na siya talaga sa scent profile ng OG. So, nandito na yung vanilla, nandito na yung tonka bean, saka sandalwood, kung di ako nagkakamali. So, kung familiar kayo sa OG na Eros, di ba matamis yun? Ma-vanilla. Leaning towards masculine na vanilla eh. Saka na tonka bean. So, magkalapit na sila. Tapos yun, mas naglalas na talaga. Isang difference pa nila, kasi from mid hanggang dry down, nagsa-start na maging powdery. Kasama yun yung labas ng florals hanggang bago siya pumunta sa dry down. Nagiging creamy, nagiging powdery. Yun siguro yung mas nagbibigay sa kanya nung mas powerful na sillage. Yun nga, nag-iiwan ng mark habang naglalakad ka. So, yun. Siguro kaya lagi nagiging debate yung o nakukumpara silang dalawa. Kasi parehong okay yung amoy. Tapos, may similarities talaga sa scent DNA eh. Kumbaga yung dry down ni Eros Flame, naging faithful dun sa Eros DNA. Dito mo masasabi ay pareho talaga sila ng pinanggalingan. Difference nila yung umpisa. Si Eros EDT minty. So si Eros EDT malamig siya sa umpisa eh. Si Eros Flame, kumbaga pareho silang fresh, pero magkaiba yung atake. Si Eros Flame kasi more on citruses sa umpisa. More on citruses na in your face, napapansin. Si Eros EDT more on minty na matamis, na inviting. Tapos si Eros EDT hindi naman siya powdery eh. Hindi katulad ni Eros Flame na nagiging powdery. Kaya parang yun siguro yung isang difference. Mas nag-aamoy sophisticated ito dahil din sa powdery aspect. Pagdating sa longevity nito, Eros EDT versus dito, siguro konti lang yung difference nila sa akin. Oo, konti lang yung difference nila sa akin. Ang napansin ko na matagal dito yung sa top notes niya, kasi normally ang citruses sa akin, hindi yun tumatagal ng matagal eh. Pagdating dito, noticeable mo na medyo matagal bago siya mag-transition doon sa mid. Tsaka papuntang dry down niya. So, for the first 2 hours, sobrang okay ng projection. Tapos, yung longevity wise, tagal din, more than 8 hours to sa akin. Baka umaabot pa nga ng 10. Mall price pala niya, yung nakita ko kanina, 8,000 pesos yata. Mall price Pero, may mas murang makukuhanan. Meron pa yata akong stock dito eh ngayon. Message na lang kayo sa Facebook. Sino yun? Okay, naputol ulit dahil sa pusa. Asan na ako? Yun, mall price na 8,000. Mall price is 8,000, pero alam natin na may cheaper alternatives. Authentic yun okay, difference sa OG. Siguro for me, mas pang mature to. Pwede siyang gamitin ng younger market din sa palagay ko. Pero depende siguro dun sa gusto nung magsusuot. Si Eros OG kasi talagang alam mong bata yung target niya eh. Yung minty vibe, tapos yung vanilla tonka bean. Yun talaga yung target mo, bata. Tapos matamis na scent kagad. Parang all throughout from start to dulo. Matamis ito, hindi. Fresh, citruses. Tapos florals na powdery, na creamy, bago magkaroon ng tamis sa dulo. Pagdating niya sa dulo, hindi na siya super project, hindi na siya overpowering, pero noticeable.
So, di ba ganun yun pag mas mature ka na, hindi mo na gusto yung tulad ni Eros. So, tingin ko yun. Yun yung difference. Depende sa gagamit. Yung, kung gusto kung mas bata ka, sabihin natin teenager or early 20s, uubra sa ito. Kung gusto mo ng mas may complex na scent profile, kumpara kay Eros OG. Diba, sabi ko nga, nagka-transition, florals, powdery, creamy. So, mas may sophistication kaysa dun sa OG. Hindi ko sinasabing mas mabango to kaysa dun sa OG. Depende talaga sa'yo. Kasi may mga pagkakataon na mas gusto kong gamitin yung OG kaysa dito. So, sa Pilipinas, before, sa groups, ang hype talaga nito. Before pandemic yun eh. Iba talaga yung... Hindi ko pa kasi siya naamoy nung time na yun. Pero parang iba yung pagbuhat ng mga frag heads before dito sa Eros Flame. Kasi nasabi nila mas bagay sa Pilipinas. So, nagets ko na nung naamoy ko. Kasi nga, yung top notes niya, citrus heavy, tapos papansin. Parang medyo kakaiba. Kasi Eros, nasanay ka Eros. Minty, matamis. Tapos biglang Eros, pero Eros Flame. Citrus, powdery. Nag-iba. Pero pagdating doon sa dry down, naging pareho ulit sila. Kailan mo pwedeng suotin? Para sa akin, pwede itong suotin kahit kailan. Dahil dun sa initial scent niya, nagiging okay siya kahit na pang umaga or kahit na pang, alam mo yun, yung Philippine weather. Pero dahil dun sa pagiging powdery din niya, mas dumadami yung occasions na pwede mo siyang gamitin. So, feeling ko pwede to pang anytime. Pwede rin siya pang special events. Pwede siya pang gabi. Para sa akin, pwede siya pang kahit kailan. Parang wala siya masyadong pinipiling okasyon. So, yun. Depende na lang siguro sa magsusot. Marirecommend ko ba siya sa estudyante? Marirecommend ko ba siya sa... Hindi ko alam po narinig sa camera. Nagramaulan yung mga pusa. Pwede to sa estudyante. Yun lang. Huwag niyong i-expect na same agad nung Eros OG. So, dadaan ka muna sa citruses. Dadaan ka muna sa florals na hindi ganun ka overpower. So, powdery na creamy bago pumunta dun sa OG na scent DNA. Blind buy worthy, hindi talaga ako believer ng pag blind buy. Saka between OG tsaka ito, mas madalas kaya itang ginagamit yung OG. Sa Eros line, favorite ko yung OG eh. So, I suggest, try nyo muna. Kung meron sa malls, mag-try kayo mag-spray doon. Available din to sa Shopee namin, sa Lazada. May mga decant kami. So, yun lang. Lagay nyo sa comment section kung mas gusto nyo ba to kaysa sa OG or mas gusto nyo ba yung OG kaysa dito, o kung may alternatives ba kayo para dito. May video pala tayo dun present sa Rouge. Anyway, meron kaming Facebook, meron kaming Instagram, meron kaming Shopee, meron kaming Lazada. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like na lang, saka pa-subscribe. Thank you.